Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng linggo ay matatagpuan sa Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Inihanda ng Diyos ang kaligtasan para sa lahat ng tao bilang isang libreng regalo. Namatay si Jesucristo para tayo ay maligtas. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbabang sa iyong harapan na humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itataas ang aming mga kaibigan na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, O Diyos. Amin ding inilalapit ang aming mga kaibigan na mga naghahanap buhay sa lansangan na sila ay iyong ingatan sa mga masasama. Amin ding inilalapit sa iyo ang aming mga kaibigan na naghanap ng trabaho, lokal man o abroad, na sila ay iyong bigyan at makasumpong sila ng trabaho. Tulungan niyo po sila, O Diyos, sa tulong ng banal mong Espiritu. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagiging makasalanan ng tao ay lumilikha ng isang problema. Dahil banal ang Diyos, kailangan niyang parusahan ang kasalanan. Ngunit, ang Diyos ay mapagmahal ding Diyos at hindi niya gustong magdusa ang tao dahil sa kanyang kasalanan. Nilutas ng Diyos ang problemang ito sa pamagitan ng pagpapadala ng kanyang bugtong na anak. Ang Panginoong Hesukristo sa mundo, namatay si Jesucristo sa krus para sa lahat ng kasalanan. Dahil dito, maaari nang patawarin ng Diyos ang ating mga kasalanan at bigyan tayo ng kaligtasan bilang isang libreng kaloob. Pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Nabuhay si Jesucristo mula sa mga patay. Ang buhay niya ay nagbibigay kaligtasan sa atin. Nabubuhay siya upang mamagitan para sa atin sa langit. Sino ang nahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos, siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi na siya nagkasala. Kaya't huwag kayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Kaya nga, ang mga lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya ay maililigtas niya ng lubusan. Yamang siya ay nabubuhay magpakailanman upang siya ay mamagitan sa kanila. Nananahan si Jesus sa puso ng mga nagtitiwala sa Kanya. Ako'y namatay na sa kautusan, sa pamagitan rin ng kautusan, upang ngayon mabuhay para sa Diyos.
Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa cross. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Niloob ng Diyos na ihayag sa kanila kung gaano kadakila ang kamamangangiwagang ito para sa mga hintil na walang iba kundi si Kristo na nasa iyo. Siya ang ating pag-asa na tayo makakabahagi ng kalwalhatian ng Diyos. Sa pamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli ring nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Bumalik si Jesucristo sa langit at naghahanda siya roon ng ating tirahan. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Nang magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan na kanang ihayag sa kaparusahan ng panahon. Sinasabi ng batas ng Diyos na ang kabayaran para sa kasalanan ay kamatayan ayon sa Roma 6:23. Sa halip na inilihim kay Adan ang batas na ito, sinabi ng Diyos sa kanya na ang parusa ng pagsuway ay kamatayan. Nang magkasala si Adan, tinupad ng Diyos na hindi makapagsisinungaling ang kanyang salita. Ipinadama ni Adan sa kanyang mga inapon, hindi lang ang kasalanan, kundi pati ang kabayaran ng kasalanan, ang kamatayan. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay na inialay po namin sa inyo ang buong araw na ito at ang aming buong pamilya. Gabayan mo po kami, Panginoon, sa aming pananambahan sa umaga ito at ikaw ang maghari sa aming mga puso at ikaw ang maging sentro upang mapakinggan ang iyong mga salita na dala ng iyong mga manggagawa. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.